mag-opening prayer, awitin natin ng Jaira. Amen. Jehovah Jaira, my provider, you are more than enough for me. Jehovah Rapha, you're my healer. By your stripes I've been set free. Jehovah Jireh, Jehovah Shammah, you are with me to supply all my needs. You are more than enough, more than enough, more than enough. Minsan pa, Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, my provider, you are more than enough for me. Jehovah Rapha, you're my healer. By your stripes I've been set free. Jehovah Shammah, you are with me to supply all my needs. You are more than enough, more than enough, more than enough for me. Minsan pa, Jehovah Jireh, tinatawag ako si Brother Alfred para sa unang manalangin. My provider, you are more than enough for me. Set free, Jehovah Shammah, you are with me to supply all my needs. Amen. More than enough, more than enough, more than enough for me. You are more than enough. You are more than enough. More than enough. More than enough for me. Amen. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat po sa patuloy na pag-iingat mo. Salamat sa katugunan ng aming mga pangailangan. Panginoon, salamat sa bawat kagalingan na pinagkaloob mo sa amin. Panginoon, punong-puno ka, O Lord, ng kahabagan. Patuloy ka, O Lord, na tumutugon, Panginoon, sa lahat naming mga hinaing. Ikaw ang siyang patuloy na tumutugon, Panginoon, sa lahat naming pangailangan. Lord, paginapatin mo ang bawat puso sa umagang ito, hayaan mo na mapuno ang aming mga sisidan muli. Nagamitin, O Diyos, ang aming butihing pastor sa umagang ito, Lord. Nadaluin, Panginoon, ang mga pagpapala sa bawat sa amin. Lord, i-bless mo rin po, Panginoon, ang mga kapatid namin na nasa live streaming, Panginoon, sa Mangdako, Lord. Napatuloy ka, O Lord, hallelujah, magmanifesta sa aming kalagitnaan.
Lord, tunay nga po na kung wala ka, O Diyos, wala po kami magagawa, Panginoon. Sapagkat Ikaw labang, Panginoon, ang aming kapayapaan, Ikaw ang aming kalakasan. Ikaw, O Diyos, ang lahat-lahat sa amin, Panginoon. Amen. Let me walk, blessed Lord, in the way thou hast gone, leading straight to the land above, bringing cheer everywhere to the sun and
there's a fountain. There is a fountain open in the house of David to who believe. And there are springs of grace that flowing down from Calvary come. Now when we see there is a fountain, hallelujah. There is a fountain open in the house of David to believe. And there are springs of grace that flowing down from Calvary come. Now when we see, minsan pa there's a fountain. God bless you, Pastor. There's a fountain open in the house. Receive. Amen. Thank you, Lord. God bless you. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon for His goodness, His mercy. At we're just so glad to have the opportunity to serve Him once again. Tayo ay makapagpaabot ng pasasalamat natin sa ating Panginoon. So we just pray na ang ating current situation ay lalo pang mag-improve. In that way, we can have more liberty to worship and serve Him. At nararamdaman ko that not many days soon ay maasikaso na rin ang mga gawain na nabalam, no, sa maraming mga pagkakataon. I see Brother Boyet and Sister Mary Jane doon sa Payatas, sina Sister Carmen, hindi na rin natin nung naghigpit ay hindi po tayo nakakapaggawa ng follow-up doon. At yung gawain din sa San Jose, Nueva Ecija, at kagabi si Pastor Rod Alvarez, ito rin po yung isang buong church po yan, no? We went there and we were able to baptize a majority of his congregation. Kagabi ay nagpipilit po siya, sana Pastor, makabisita na rin kayo. At pagkatapos, ang dami na rin nilang nagagawang mga outreaches. Tayo po ay merong mini-maintain na mga gawain doon sa Zambales, yung mga Aita doon naman ay mga native din, no? Yung mga Mangyan, parang Mangyan ata yung grupo noon sa Real Quezon. Pinakita niya sa akin yung picture, umakit sila ng bundok, doon din sa Pulilio Island, si Pastor Rod. Although, patuloy pa rin silang nag-aaral sa mensahe dahil nga hindi tayo nakakapaggawa ng intensive na mga follow-up to get them more rooted on the word of the hour, the message. Siyempre, mga initial pa lang din yung kanilang naririnig, no? Kaya napakarami pong mga bagay na kailangan nating gawin, and it takes our cooperation, ating participation in various ways and means. Ay magagawa po natin ito sa pamamagitan ng tulong-tulong na involvement natin, no? So kamukha ng pinagkatiwala sa atin na ating Panginoon. It's a property, it's a gift from the Lord na ipinagkaloob niya po sa atin. Para na sa ganun, meron tayong projectin, pagtulong-tulungan. Amen. At so kahapon po ay meron tayong naiwanan doon, no, na at least paalis kami, binababa yung 50 bags ng mga semento. 200 po yun, no?
kaya lang dahil yung ulan ay minsan bumubuhos at wala pa rin tayong storage doon, kaya yun muna ang pinadeliver. But it's along the way. Maraming magagawa yung 200 na supot ng simento at pagkatapos yung nakakuha tayo ng mura-murang yung buhangin po ngayon na hindi ko na din ino-order dun sa hardware kasi maliliit yung mga trucks nila. Nagdi-deliver and we were able to purchase yung dump truck, no? 5,000. Mas maraming dihamak doon sa binibili po natin na ano. So siguro within this week bago kami bumalik ng Laur, I will be sending you yung mga ating mga participation, yung mga financial involvement po natin. In that way ay baka mamaya may mga nakalimutan ako, nakaligtaan yung mga natanggap kong sa ating treasury na malaki-laki na rin po yung nagagastos doon, no? Pero salamat sa Panginoon para tayong yung pagka bumababa na naman yung hugutan, ang Panginoon naman nagdadagdag naman din siya. Kaya amen. Kausap ko nga si Pastor Penuel doon sa kasal. Nagkasal po ako nung Tuesday. Kasi siya yung naringgan ko, kung maalala nyo, bago mag-pandemic, yung last camp sa Dingalan, si Pastor Penuel ay nag-preach, sabi na, nagpapatotoo siya actually, no, bago siya mag-preach. Sabi niya, yung blessing na dumating sa kanya, sa kanila, sa trabaho, sa ministry at lahat na, at merong isang linya doon siya binitawan, kinuwento ko nga sa kanya. And he said, pag blessing ni Lord yan, di kanya pahihirapan. Kasi gift nga di ba? Kaya we consider it, we assume that it is a gift from the Lord and He has a reason. Basta manatili lang tayo doon sa nais ng ating Panginoon. Hindi natin ito kaya, pero higit pa sa kaya ng Panginoon. Amen? So, gayon din yung mga project natin doon sa Dingalan, sa coastal areas, yung mga bangka po doon na ay hindi naman natin ito kaya, no? Hindi sapat yung pera ko sa bulsa para i-erase yung mga pangangailangan doon, but we're so glad, no, na yung mga mabibilang sa daliri na kaibigan po natin who fully trust us, ay malaki po ang naging involvement nila, no? Hindi sariling project ni Brother Danny yung pagtatayo. Actually, 21 pong mga bangkayan, 19 yung na-dedicate, yung 2 po ay ginagawa pa. At ganun din yung yung housing project at yung mga bubong na mga napamili. Tulong-tulong po kami dyan, no? Si Pastor Vernon at saka si Pastor Nestor. We collaborated and we joined forces once again to make this project a reality at maghatid ng joy sa mga pamilya ng mga nasalanta bago matapos yung taon, at ngayon bago mga lahati ang taon ay higit pa doon sa sinalanta ng bagyo yung ibinalik sa kanila ng ating Panginoon. So we're just so glad na, of course, tayo din naman, meron din tayong mga participation, no? Your participation, kaya makikita ninyo yung mga kapatid natin when they testify. Hindi lang naman ako pinapasalamatan nila, ang Church ng Tala, no, ang Capstone ay pinapasalamatan, no. So salamat sa ating Panginoon sa lahat ng mga bagay na yan, and we're just stewards of what the Lord has entrusted to us. Amen. At tayo pag pinagtiwalaan, nakita ng Panginoon that we're worthy of the trust, amen, ay He will give us more dahil nasisiyan siya. Tayo din naman, di ba? Yung unti-unti natin, pag binigyan yung mga musicians natin, yung ating mga kapatiran, you give them liberty, you give them a little thing, at nakita natin yung mga potential, amen, ay nagiging blessing. So, we give them all the opportunity para lalo pang magamit ng ating Panginoon. So, ngayong umaga, sana may orasan tayo dyan. I need to be watchful dahil mamayang hapon ay meron din akong commitment yung mga kapatid natin sa Japan. They have requested nung nakaraan ay hindi ko din sila napagbigyan at so pero hindi na ako makatanggi. I have committed this afternoon. Kaya mamayang alauna po ay meron akong commitment, no? So saan naman 'yon? Zoom meeting 'yon.
just to encourage our brethren doon sa dako ng Japan, mga kapatiran natin doon. Amen. Tapos mamayang hapon, I have requested yung mga brothers, sana all, kaya lang unti-unti lang muna. So yung mga brothers, amen. But tayo naman, minsan, kamukha nung Father's Day, naging Mother's Day, no? So, kung kayo po libre at okay lang din naman, magbaon na lang kayo para pagtimpla nyo ng kape yung mga brothers. So, everybody's welcome in the compound, but I just want to sit down with the brothers because I want to discuss some special matters in relation sa ating ministry, no? Napakarami po nating mga responsibility, and we just want to do it lightly, no? Kaya kape-kape lang, no? Pag sumobra yung kape, may sandwich, sabi ko nga kanina, pag kulang pa, di yan. Amen. Salamat sa Panginoon. Alright. So, part 2. Amen. Ng message natin last time. About the iniquity of the Amorites. Amen. So, kunin muna natin yung text natin last Sunday, and then we will move on to another scripture na atin pong pag-uusapan ngayong umaga. Sabi dito sa Genesis 15:12-16, "And when the sun was going down, a deep sleep fell upon Abram, and lo, an horror of great darkness fell upon him. And he said unto Abram, Know of surety that thy seed shall be a stranger in a land that is not theirs, and they shall serve them, and they shall afflict them 400 years. And also that nation whom they shall serve will I judge, and afterward shall they come out with great substance, and thou shalt go to thy fathers in peace. Thou shalt be buried in a good old age. But in the 4th generation, they shall come hither again, for the iniquity of the Amorites is not yet full." Amen. Sundan natin in relation sa ating paksa. Let's read sa Jude chapter 3. Let's read verse 11 and 12. "Woe unto them, for they have gone in the way of Cain, and run greedily after the error of Balaam for reward, and perished in the gainsaying of Kore." And then 12, "These are spots in your feasts of charity, when they feast with you, feeding themselves without fear. Clouds they are without water, carried about of winds. Trees whose fruit withered, without fruit, twice dead, double dead, plucked up by the roots." Amen. Ito po ang mga salita ng ating Panginoon. Pagpalain niya tayong lahat. We pray for God's blessings once again this morning. Dakilang Diyos, ikaw po ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Lumalapit kami sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami at kausapin mo kami sa pamamagitan ng iyong salita. At Ama, ikaw po ang patuloy naming pinagkakatiwalaan, at kami po'y entirely dependent upon you. And so we give you all, Lord, the glory and honor what this little congregation has been achieving for your glory. We thank you once again in Jesus Christ's name, and everybody say, Amen. Praise the Lord. God bless you. Palakpakan natin ang ating Panginoon ngayong umaga. Amen. Praise the Lord. Maaari na kayong maupo. Amen. So this is quite a hard scripture sa Jude, no? Kasi kung maalala ninyo, nung nakaraan ay pinag-usapan po natin ang mga Amorites. They are occupants, no, doon sa lugar, doon sa Canaan. At ang Panginoon ay inilabas niya si Abram, at
pagkatapos ay sinabihan siya, sabi doon sa verse 13, He said unto Abram, Know of a surety that thy seed shall be a stranger in a land that is not theirs. So, ibig sabihin, aalisin sila ng ating Panginoon, ilalabas sila doon sa lupain na para sa kanila, at sila'y magiging mga dayuhan, mga estranghero sila doon sa lupain na hindi sa kanila. At sila ay naging alipin through generations, no? Ang figures dito ay, ang sabi dito, they shall serve them and they shall afflict them 400 years. So yung 400 years, kung yung isang generation ay 40 years, ibig sabihin 10 generations to, no? At makikita natin, mga kapatid, ang Panginoon ay hindi nagkakamali, ano? At ang Biblia ay entirely ito ay nagpapahayag sa dakilang plano ng ating Panginoon. And if we come and enter into the mind of God, sa tulong din niya, mga kapatid, we're going to see na ang lahat ng Panginoon, lahat ng bagay ay declared na sa kaisipan ng Diyos. Kasi nung sabihin niya, maging ang isang, we talk about the bastard children before, no? Makita natin, ito ay hindi maaring pumasok sa kongregasyon, sa kawan ng Panginoon. Hanggang 10 saling lahi, no? 10 generations yan. Kaya nga, pag tinignan natin, mga kapatid, nung dumating ang sumpa sa sanlibutan, ang judgment ng Diyos sa pamamagitan ng baha, no? Sa panahon yan ni Noah, at pag tinugay-gay natin yan sa Scripture, 10 generations po yun hanggang kay Abram. No? Kaya ibig sabihin, hindi sasablay ang salita. Kaya yung generation na yan, from generation after ni Noah hanggang kay Abram, napakaikli lang ng espasyo sa Bible. Ibig sabihin, very silent, di ba? Very silent. Hindi siya ganun ka expounded, but just come to think of that, 400 years yan eh, no? 400 years yan. So, you see, 10 generations, I mean. So, yun ay isang bagay na makita natin. Kaya, panglabing isang generation ay generation ni Abram. Di ba? So, of course, he became Abraham. No? 11 generation. Di ba? At ngayon, sabi sa ating panahon naman, meron tayong tinatawag na ang prophet ay nag-preach, no? About the 11th commandment. Dagdag ba yun? Hindi yung dagdag, no? Kundi yun ay it's the sum up of the entire commandment of the Lord. And He speaks about love. Amen? So, ngayon, meron ding tinatawag na 11th hour worker. No? So, ito ay tumitipo sa bride, mga kapatid. Kaya, ngayon din ay makikita natin na pag ni-rundown natin yung mga types and shadows sa scriptures, makikita natin yung position natin sa kasaysayan, yung plano ng Panginoon. At magbibigay ito ng tunay na kagalakan kapag nakita natin yung posisyon natin, nakita natin yung bahagi natin, at naging aktibo tayong bahagi ng katawan. Because when we recognize the time that we are living in, the age that we are living in, and then the message of God in that age, yun yung nagbibigay ng joy sa atin. Di ba? Kasi kung hindi natin ito makikita, walang joy eh. No? Parang kumikilos ka lang, gumagawa ka na you just have to fulfill, you just have to work. No? Yun isang bagay na makita natin. But when you do something out of revelation, because you have seen the hand of the Lord, you have seen the work of God, so hindi ito kwento lang. Sa Bible, hindi lang ito kwento. Lahat, 10 generation, panglabing isang generation, dumating ang anak ng Diyos, at mula kay Abraham ay napakaraming mga kwento na makikita natin. At yung royal seed of Abraham ay dito din po lumitaw. Now, so, dun sa pinag-usapan natin, the last part that we have read, ang sabi dito, but in the 4th generation, they shall come hither again, for the iniquity of the Amorites is not yet full.
Ibig sabihin, sila ay babalik sa lupain. Ang lahi ni Abraham, no, yung kanyang mga seed ay kukubkubin nila itong muli sapagkat ito ay sa kanila. Papasukin nila ito and they will overcome the Amorites doon sa lupain. At kailan ito mangyayari? Pagdating ng 4th generation. Okay, so 4th generation. Ngayon sa Gentiles, makita natin, we talk about the types and shadows at merong pang-apat. Diba? Binasa natin. Ito yung huling binasa natin last time na merong apat na nilalang. No? Na yung death messengers na sumira doon sa halaman, sa punong kahoy ng nobya. Let's just read that once again and then we will push through. Okay, now, sabi dito sa restoration of the bride tree, any 4 messengers of death killed the tree. 4 messengers of life restores the tree. Paragraph 505. Do you get it? Now, amen. For God said, I will restore. He's going to restore it. How? By 4 death messengers killed it, then 4 life messengers will restore it. What was the first? So sa church ages, makita natin, ang unang naapektuhan, alam natin yan, yung bunga. At yung bunga ay nagre-represent sa pag-ibig. At ang sumunod na naapektuhan, ang sinira ng insekto, ay ang dahon. And it affected the fellowship. When love is affected, relationship is affected, fellowship is affected, and when fellowship is affected, we start to isolate. No? Pag nag-umpisa na tayong mag-isolate, ay ang tao nagiging indifferent siya, nagiging, you see, your mind, and Satan will work. Kasi ang dyablo, sabi niya, ito'y katulad ng isang lobo, mahihina ang mga tupa. Di ba? Mahina ang mga tupa. At they cannot lead themselves. Wala sa kanila yung nature na yun. Kaya, ang ginagawa nila, mga kapatid, yung mga tupa, nagsasama-sama yan. Kaya pag nagdikit-dikit yan, makikita mo parang isang katawan na lang yan. Mas malaki sila dun sa lobo. At yung lobo, kahit gaano siya katapang, kahit gaano siya kalakas, hindi ang kikilos. Pero yan ay nag-aabang na kapag na-isolate niya, yung merong isang na-isolate, no? At itong mga bagay, sasagpangin niya ito, mga kapatid, and there's the problem. Alright? So, but now, amen, it happens, mga kapatid, dahil makikita natin sa church ages, na when we put that sa history, yung munting tuldok, no? Yung tiny seed na ihasik doon sa Ephesian church age, nakita natin unti-unti itong lumago at napalayo ng lubusan ang church, ang babae. Now, babalik tayo dun sa book of Genesis, ganun din ang nangyari when the woman isolated herself doon sa kanyang head. Doon nakasingit ang demonyo, di ba? Doon nakasingit ang serpente. Kaya, eventually, mga kapatid, ay merong naipunlang serpent seed in the womb of the woman. And, of course, alam ito ng ating Panginoon, pero merong plano ang Diyos dahil nais niyang ipamalas yung kanyang kapangyarihan. Now, ito isang bagay na makikita natin. Kaya nga sa ating mga patuto, at times, maraming mga bagay na nangyayari sa buhay natin. Pag in-individualize natin yan, minsan, we turn to isolate ourselves. Amen. Sa pamilya, sa church. Amen. And then, tayo din ganon, kapag tayo ay, the spirit of the world. Tingnan ninyo ang nangyayari ngayon sa ating panahon, ha? Ano itong mga, napapansin nyo ba yan? Siguro, pansin naman yan. But we have to be watchful. Dati, nung walang internet, ano ba? Sarap kumain. O, pag kumakain, walang hawak na cellphone, punta ka sa restaurant, nagkukwentuhan yung mga tao. Di ba? Ngayon, magte-text. Kain tayo. Ngayon, siyempre, sa mga malls ngayon, nag-uumpisa ng dumami uli. Pero, tingnan niyo yung sitwasyon. Lagi natin sinasabi, nasa isang table,
nag-usap sila para mag-fellowship. Pero pag nagpe-fellowship na dapat, physically, malalapit, magkakalapit, just on the other side. Pero dahil sa internet, sa phone, di ba, makita mo, nakayuko, kumakain, nakayuko. Ganyan sinasabi ka ba? Di ba? Amen? Sa bahay, obserbahan ninyo sa bahay. Yung iba nagkikita na lang pagkakain. Pagkatapos kumain, pasok na sa kwarto kasi malakas yung internet. Diba? But you see, kung hindi tayo magiging maingat sa mga bagay na ito, mga kapatid, Satan is trying to invade our homes. Di ba? O kaya nga, as much as possible, pag nasa church tayo, yung mga MC nagpapaalala, o yung pong mga phone natin, kung hanggat maaari, you just turn it off. Kung meron kayong hinihintay, i-silent nyo na lang, di ba? Para na sa ganun. Kasi, yun yung isang bagay na makikita natin, ang purpose talaga ng kaaway is to divide and rule. Yun ang purpose niya. So, now, in this thing, now, hindi nagkataon mga kapatid, no? Yung 4 ay merong significance yan sa scripture. Sa 4th generation, sabi niya, dadalawin ko kayo, ibabalik ko kayo sa lupain. Amen? Katapos, si Lazarus ay binangon ng Panginoon pang-4 na araw. Di ba? Si Ruth ay napakagandang kwento, pero yung Book of Ruth, ito ay yung entirety ng Book of Redemption. Makikita natin, no? Perfectly. 4 chapters. Napakaganda ng mga bagay na makikita natin. Yung every 4 yung 4 number, God's number 4. 4 is God's number also, right? So, sabi niya pang-4, and 4 messengers, kung 4 na nilalang ang pumatay sa puno, amen? Then God said, I will restore it. He's going to restore it. How? By 4 death messengers killed it, then 4 life messengers will restore it. What was the first? Ito yung process ng Panginoon na ilibing ang church, na isolate yung buhay. Pero umusbong ang buhay sa panahon ni Martin Luther by justification. What was the second? John Wesley by sanctification. What was the third? Pentecost with the restoration of the gifts, the Holy Ghost, baptism of the Holy Ghost. What was the fourth? The Word. Amen? The Word. There were 4 great prophets. Ano yung pang-4? Sabi niya, the Word. The pure Word. The perfect Word. The full Word. Amen? The revelation. Yun yung isang makikita natin. Yung pang-4 ay ang fully revealed Word in our midst. At anong dala ng salita, anong dala ng kagalakan na stimulate yung ating pananampalataya? Nagdudulot ito ng joy. Amen? And revelation is God's love to His people. Tandaan ninyo, ito ang unang nawala doon sa unang iglesia. Kaya ito yung nirestore niya. Amen? Yung pag-ibig na ito ang nirestore din ng ating Panginoon at mangyayari lamang ito sa pamamagitan ng salita. Amen? So now, here is the point na bakit ito ang ating paksa ngayong hapon? Because, ngayong umaga, I should say, dahil alam nyo, hindi ito nagkataon that Canaan, pag tinan natin, kinlik natin yung word na Canaan sa Bible, if we have it. Kaso iba yung ating nandiyan ba sa natin? Okay, yan. Sa Bible, punta ka sa Bible. Okay, and then click Canaan. Sa Bible. Click mo yung contents. Ayan, double click mo yan, Bible. Ayan, then. Bakit? Ayan, click mo lang. Ayan, sabi diyan, Canaan is a lowland. Sa din yung isang Canaan is the fourth son of Ham. Okay? So si Canaan ay pang-4 na anak ni Ham. 4th generation. Di ba? So, kaya sa bawat kasaysayan, ngayon maimamatch natin na sa bawat panahon ay merong nangyayari. Sabi ng message sa atin, every revival
ay nagpuproduce ito ng kambal. Di ba? Sa Genesis, merong dalawang magkaibang seed sa sinapupunan ni Eve. Magkaiba sila ng source, magkaiba sila ng nature. Pero, isang womb. Okay? Ngayon, dumating ang panahon, sa panahon ni Abraham, di ba? Meron ding dalawang seed. Si Ismael at saka si Isaac sa natural. Okay? Pagdating kay Rebecca, dalawa rin, di ba? Merong Esau, meron ding Jacob. Yung isa karnal, yung isa spiritual. Hanggang dumating ang panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Di ba? Merong Jesus, merong Judas. Pareho ng umpisa ng letra, ng pangalan, parehong letra ang huli. J at saka S. Diba? Parehong 5 letters din. At hindi lang yan. Pareho ang pinanggalingan nilang tribe. Si Judas ay galing din sa tribe of Judah. Amen? So, ngayon, anong pinapakita? Kaya yung subtitle natin ngayong umaga, amen? There are spots in your feast of charity. Spots, pag sinabi nating spots, ito yung mga batik, mga mantsa, sa gitna ng ating pagdiriwang. Pagdiriwang ng charity, feast of charity, and charity is love. And when there is love, there is joy. And when there is love, there is peace. When there is love, there is harmony. Amen? Pero ang dyablo ay maghahasik siya, mga kapatid, ng seed of discrepancy. Amen? So that this will become spot. At itong spot na ito, unti-unti yan, mga kapatid. Gagana yan, gagapang ng gagapang ng gagapang. Until people who are not so sensitive, amen, will be so affected, and eventually, merong bagay na mawawala sa kanila. Amen? At ano yung nawawala sa atin? Ang nawawala una sa atin, mga kapatid. Amen? There is joy in love. There is harmony in love. There is peace in love. Pag nawala yan, ano wala? Separation. Amen? So now, kaya yung tatlong bagay na ito, mga kapatid, there are 3 things that I want you to notice. Nasabi dyan sa verse of, these are spots in your feast of charity. But you go up sa verse 11. Go up to verse 11. Sabi na, woe unto them, for they have gone in the way of Cain, and run greedily after the error of Balaam for reward, and perished in the gainsaying of Kore. Amen. Sabi niya, ito daw yung mga batik sa gitna. Tatlong mga characters, mga kapatid, na ito ang nagiging batik, nagiging mantsa, nagiging simula na mawala, pupunta ka ba sa feast? Kayo ba napunta na ba sa feast? Di ba? Kaya nga feast yan eh. Pista. Di ba? Ibig sabihin, kasalan. Punta ka sa kasalan. Ang atmosphere sa kasalan, masaya. Ang atmosphere sa kasalan, di ba? Excitement. Oh. Pag merong pagdiriwang, celebration, anniversary, birthday, anong dala nito? Saya. Di ba? Kaya pag nasa birthday ka, pagkatapos para ka nasa punerarya, may ibang espiritu sa'yo. Di ba? Amen. Di ba? Ngayon, nandito tayo sa gawain ng Panginoon. Tayo ay nasa gitna ng feast. Di ba? Kaya tayo umawit, come to the feast. Di ba? Pero basta, come to the feast. Di ba? There's joy, joy. Pag nasa gitna ka ng pagdiriwang, ang puso mo punong-puno ng pagdiriwang. Pag nasa lamayan ka, magluksa ka. Pero pag ikaw nasa celebration, mag-celebrate ka.
Amen. So now, when we come to the work of the Lord, when we attend the meeting, when we attend the service, amen, kaya maski na bisita ka lang sa una, bisita ka. Pero kapag tinamaan ka ng presensya ng ating Panginoon, amen, you go to the same spirit, you go to one flow. Amen. At makita nyo, pag-iisa yung flow, mga kapatid, ay maraming na-achieve. Amen. Healing comes. Dumadating ang kagalingan. Merong mga mabibigat ang kalooban at nabubura yung kanilang mga kalungkutan, napapalitan ng kagalakan. Amen. But you know, Satan doesn't want you to stay that way. Sabi ng prophet, ayaw niya na manatili kayo. Merong sweetness, merong pag-ibig. Ayaw niya. Galit ang demonyo na tayo'y palaging nagre-rejoice sa salita ng ating Panginoon. Now, sabi number 1, ang dahilan, ito, yung mga mantsa na ito, sa gitna ng inyong pagdiriwang. Ano ba sabi niya sa Tagalog? I'm sorry. Sa aba nila, sapagat sila nagsisilakat sa daan ni Cain at nagsidaluhong na walang pagpipigil sa kamalian ni Balaam dahil sa upa at nangapahamak sa pagsalangsang ni Kore. Amen? Hindi masyadong malinaw sa Tagalog. Pero ang malinaw sa English, these are, these are spots in your feast. At ang una, they have gone in the way of Cain. Ano ba ang daan ni Cain? Paano ba lumitaw si Cain dito sa ibabaw ng lupa? Una, he came by perversion. Kaya sabi dito, lahat ng ipinanganak ng babae, sabi ng scripture, punong-puno ng kalungkutan. Di ba? Full of sorrow. And the end is death. So dahil dito sa bagay nito mga kapatid, they have gone in the way of Cain, and eventually dahil si Cain, amen, siya ay binhi ng serpente, ayaw nilang tanggapin na si Cain ay serpent seed. Dahil pag sabi, nagdadagdag kayo. Pero tanungin mo, kaninong binhi si Cain? Tanggap naman nila na serpent seed yun. Minsan natin maintindihan yung mga tao, di ba? Pero maliwanag, amen, na merong seed of the serpent dun sa Garden of Eden. And we found out that the seed of the serpent is Cain. So, ngayon, kung siya ang binhi ng serpente, at yun daw, amen, anong nakita natin? Anong ginawa ni Cain? Nung si Abel ay nag-alay siya ng higit na dakilang alay kaysa kay Cain. Siyempre, nung ialay ni Abel yung alay niya sa Panginoon, nag-rejoice si Lord Tinanggap niya At ang sabi ng scripture, the Bible testified that Abel offered a more excellent sacrifice than Cain. So, nandito siya'y nag-alay. Di ba ganyan kapag yung alay mo ay tinanggap, you rejoice. Amen? So nandito, and now, si Abel ay punong-puno ng kagalakan. Maski na hindi maganda yung kanyang altar. Sabi dito, it's too messy. May nakahandusay na kordero doon, laslas ang lalamunan, at pagkatapos, yung danak ng dugo ay nandoon sa ibabaw ng altar. Hindi yun magandang tignan. Pero yung alay ni Cain ay punong-puno ng mga unang ani. Napakaganda ng kanyang table, ng kanyang altar. Pero hindi nilingap ng Diyos. Kaya napuno ng kapanglawan, ng kalungkutan, and eventually, Cain rebelled against God. Kulang na lang sabihin, ikaw na nga binigyan ikaw pagalit. Pero, nag-alay ng higit na dakila. Dakila din yung alay ni Cain, pero higit na dakila yung alay ni Abel because it was a sacrifice with revelation. So think of this morning, na sa umagang ito, hindi lang ang mga message churches ang nagdadaos ng mga gawain.
Marami ring altar ngayon, marami ring mga pulpito ngayon. Some of them, they give entertainment. But whether people, even the Christian circles, whether they accept it or not, doon pa sa hardin ng Eden, si Abel ay nag-alay ng higit na dakilang alay kaysa kay Cain. At dahil dito mga kapatid ay nasaktan ang puso ni Cain at nainsulto siya dahil hindi naging katanggap-tanggap yung alay niya sa Diyos, bagamat ito'y unang ani, pinagpagalan niya ito, at sincero din ang pag-aalay niya sa Panginoon. Kasi kung di ka naman sincero, di ka ma-offend eh. But it was not the right sacrifice. So hindi nilingap ng Diyos to cut it short. At ano nangyari? Pinatay ni Cain si Abel. And listen, the way of Cain, number 1, is to kill Abel dahil sa kanyang selos, dahil sa kanyang inggit, dahil sa kanyang insecurities. And so, ayaw niyang manatili na nagre-rejoice si Abel. Simple lang ang gusto niya, patayin niya si Abel. And listen, today, ang sabi ng, even the Bible says, mga kapatid, na hindi mo kailangan, amen, na ang tao ay tarakan mo ng punyal at siya'y patayin. But even the message testify and declare, the prophet of God declared, that when you try to damage, to destroy the influence of somebody, it's a murder. Because you're killing the influence of somebody. Amen? So ngayon, ito isang bagay, they have gone, ito'y mga spots in the midst of our feast of charity. Ang isang tao, mga kapatid, listen, this is the spirit. Why? Somebody has to say something negative against the other fellow, against the other church, against the other circles, mga kapatid, is to try to destroy somebody's influence. At ikaw, ang tatanungin mo, bakit ang tao, sisirain niya yung kredibilidad ng isang tao? Amen? Bakit niya sisirain? Dahil gusto niyang siya ang maangat. Ito yung gainsaying of Cain. They have gone in the way of Cain. Sabi niya, these are spots in your feast of charity. Kaya sabi ng prophet, kung it's always, magtataka ka, ang prophet, when he speaks, he's always trying to preserve the influence of somebody. But when it comes to the Word, makinig kayo maigi, when it comes to the Word, we cannot compromise the Word. We need to be identified with the truth. Amen? So, while it is good, mga kapatid, so tingnan natin, they have gone in the way of Cain. And then, ano ba yung way of Cain? The way of Cain, from his birth, meron na siyang problema. Perversion. Pinervert ng serpente ang original plan ng Diyos. At winasak niya ito because he tried, amen, to spread his own seeds here on earth. So now, they have gone in the way of Cain at look, everything, and the next thing, the way of Cain, he rebelled against God, he rebelled against Abel, at dahil sa bagay na ito, amen, gusto niyang patayin. Pero tandaan ninyo, hindi mo pwedeng patayin ang impluensya, hindi mo pwedeng patayin ang binhi ng Diyos. Alright? So doon nung si Abel ay patayin ni Cain, dahil nais niyang siya ang manatili,
Nais siyang puwersahin ang Diyos. Patay na si Abel, wala na mag-aalay sa iyo ng dugo ang kordero. Kaya kailangan mong tanggapin kung ano yung alay na gusto ko sa iyo. Kailangan mo itong tanggapin. Because Cain want to insist himself to be accepted by God and His offering. Pero hindi ganun ang Panginoon. Ang Panginoon, kailangan niya ng kailangan nating mag-sacrifice sa ating Panginoon. Kailangan nating maghain sa Diyos. Alright? Pero yung paghahain natin sa Diyos, ang totoo niyan, hindi ang Diyos ang nangangailangan. Ang tao ang nangangailangan, mga kapatid. Amen? Kaya nagkatay ng hayop si Abel dahil meron siyang bahagi. Ito'y isang bagay pantakip ito doon sa orihinal na kasalanan na nagawa ng kanyang mga magulang. At ito'y nagpapatuloy, mga kapatid. Ang dugo ay pantakip sa pagkukulang ng tao. So remember, our sacrifice, amen, is necessity, yes, pero hindi ito para sa Diyos. Ang alay natin ay para sa atin. Amen. Yung pagdalo natin ng gawain, hindi para sa Diyos, para sa atin. Amen. Yung alay natin, yung hatid natin, yung mga bagay na sabihin natin, pinagpagalan ko ito at ito'y iaalay ko sa Panginoon. Hindi ang Diyos ang nangangailangan. Tayo ang nangangailangan. Amen. Pero sa puntong ito, mga kapatid, amen, Cain wanted God to accept what He wants to offer him. Kaya ano ipinapakita sa atin ito, mga kapatid? Sa paglilingkod natin sa ating Panginoon, God cannot be pleased by an organization. God cannot be pleased by religion. God cannot be pleased by any church movement or anything. Amen. God is pleased, mga kapatid, ng mga taong naglilingkod sa Kanya ay merong malilinis na mga puso. Amen. At handang sumunod sa pamantayan standard ng ating Panginoon. Hallelujah. Hindi tayo ang nangangailangan. Dapat lagi nating maisip, tayo ang nangangailangan ng Diyos. Amen. So you see, si Cain ang nangangailangan, pero gusto niya tanggapin ng Diyos kung ano man yung gusto niyang ibigay. Alright? Pero si Abel offered a more excellent sacrifice. Bakit? Sapagkat yun ay alay na merong dugo. Merong buhay. Kaya hindi papayag ang Diyos na mawala. Kaya sabi ng Scripture, patay na si Abel, pero naririnig pa ng Panginoon yung kanyang hibik. Yung lengguwahe ni Abel ay naririnig pa ng Diyos sa pamamagitan ng dugo. Amen. Merong bagay na natinig na naririnig ang Diyos. Kahit patay na si Abel. And God raised up Seth. Amen. Nagbangon ang Panginoon ng isa pang Seth para magpatuloy ang lahi ng Diyos, mga kapatid. Kaya ito makita natin, dalawang lahi ito na nagpatuloy. At ito yung dalawang bagay na makita natin, laging merong dalawang bagay. Merong dalawang, sa isang revival, merong kambal. Pero magkaiba sila ng source. Magkaiba din sila ng patutunguhan. And so now, so the way of Cain, and then, number 2, and run greedily after the error of Balaam. Di ba, sakit na salita yun? They ran greedily after the error of Balaam. So merong pinatutungkulan ang Panginoon dito. Pero ito'y ina-address ng Diyos. Hindi sa mga tunay na binhi, ha? Amen? Kundi ito yung mga nakikisama. Ito yung nasa gitna ng piging. Pero meron silang nais alisin, mga kapatid. Nais nilang alisin yung joy. Nais nilang alisin yung peace. Dahil hindi sila masaya, napayapa, nagagalak ang mga anak ng Diyos. Amen. And these are spirits creeping in, mga kapatid, sa fold ng mga believers sa panahon na ito. Now, don't get me wrong, Capstone Believers family. Amen. Ang pangangaral na ito ay hindi para sabihin natin, outside of us, ay wala ng kapayapaan, wala ng kagalakan. We're not preaching against any church, particularly here in the message. I'm preaching to my congregation. Amen? Na kayo tayo maging sensitibo.
Amen. Maging mapagbantay tayo sa espiritu na ito. Amen. Na nais niyang alisin ang kagalakan natin sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Amen. Pero tandaan ninyo, mga kapatid, ang isang anak ng Diyos, mananatiling anak ng Diyos yan. Amen. Kung sa isang pagkakataon, mga kapatid, ano nangyari? Now, binaba si Abel. Amen. Pinatay si Abel, pero binangon si Seth. Amen. Ang isang anak ng Diyos, mananatili siyang anak ng Diyos. And so come to think of that, ito another spot, amen, merong mga tao, they have crept inside the church. After going in the way of Cain, now they run greedily. They run greedily after the error of Balaam for reward. Now remember, today, ang mensahe ng Panginoon, it has gone up, no? Dahil nandito na tayo sa panahon ng harvest time. Lahat na nag-grow. Lahat na nagmamature. At naniniwala ko ang bride nagmamature na rin. Di ba? Or nagmature na. Hindi ba? Kasi hindi ka magiging bride kung baby ka. Ay, sister baby hindi. Sabihin, hindi ka pwedeng maging bride, hindi ka kandidata sa kasalan kapag bata ka. Di ba? Sabi mo, baby Christian pa ako. Tao lang. Justification pa yun eh. Diba? Kaya nga, after justification, you move to sanctification. Diba? Nalinis na yung puso natin, nalinis yung isipan natin. We are being sanctified from inside out. At tayo ay naging sisidlan na ng banal na Espiritu. We become the temple of the living God. Alright, so ngayon, after they have gone away in the way of Cain, ang susunod na spot, they run greedily after the error of Balaam for reward. Ngayon ito, ang Panginoon ay nangungusap sa ministry. Amen? And this is yung office ni Balaam, who used to be working in the ministry of the Lord. Pero eventually, he compromised. Di ba? Ano yung kinompromise niya? Yung salita ng Diyos. Ang gusto ng Panginoon, bigkasin niya lang kung ano yung salita na inilagay ng Diyos sa kanya. Kung ano lang yung kalooban ng Diyos. Ito lang. Amen? At merong isang leader na ang pangalan ay si Balak na nais nitong puksain. Galit ito sa mga Hebrew. Galit ito sa mga Hudyo. Dahil kinubkob ni na Moses yung mga Amorita, no? Yung mga Amorites ay na-overcome nila, at itong si Balak ay masama ang balak niya sa mga anak ng Diyos. Kaya nais niyang mapuksa sila at nais niya silang mawala at lahat na at mabaliwala yung mga ginagawa nila, Panginoon. At si Balak ay inimpluwensyahan niya si Balaam. Anong pangako ni Balak kay Balaam? Number 1, promotion. Kaya dito sa message, walang promotion eh. Ang promotion sa message, pagpatay ka na. Tawag natin doon, promotion. Sino gusto ma-promote? Di ba nakita yun? Pagka meron gano'n, na nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Another warrior of the Lord has been promoted. Amen. Pero sa denomination, they work, they go to school, they go to seminary, sa theological school, lahat na. Ang purpose nila ay promotion. Di ba? Kasi, pasensya na lang marami tayong mga kaibigan sa denomination. You see, pag ikaw mataas yung aral mo, mataas yung school na pinag-graduatean mo, meron kang PhD, meron kang Doctor of Divinity, yung double D. No? Sa iba, tawag dyan, double dead.
So, you see, pag mataas, parang sa secular job, di ba? Pagka in-introduce ka, dati ako, trabaho ko yan sa school Pag kami bisita, ako taga-introduce ng mga speaker namin. Di ba? Lahat ng accomplishment niya, lahat. Talagang halos maubos yung ilang minuto sa pag-i-introduce ko lang doon sa, ang tawag dito, doon sa speaker. Amen? So, sa dami ng kanyang mga kurso, dami niya na-accomplish, sa dami ng napuntahan niyang mga bansa, kasama yun sa introduction. So, you see, pagka gano'n ang introduction, ito ay si Bishop ganito, at graduate siya sa ganito, at malaki offering nun. Pero pag ikaw preacher ka, binunot ka lang sa isang sulok, di ba? O, pasensya na mga kapatid sa term. But it's mas madali kasing example yun Mas madaling example. Pasensya na kayo. Pero yun talaga yun mga kapatid. Amen. Kapag mataas yung position mo, libre ka lahat. At pagkatapos ay dahil promoted ka na, mataas yung ino-occupy mong position, masakit man na salita ito, mga kapatid. I am not afraid to say that. Because that's the truth. At alam din yan ng mga preacher sa denomination. We have friends at yung iba nga ay nagsawa na sa ganyang mga sistema at lahat na. Amen? But you see, ito ay sabi dito, they run after the error of Balaam. Nagkamali na nga si Balaam Di ba? Ang sabi sa kanya, I'm going to promote you. At ginangyari yun kay Balaam, mga kapatid, nakinabang siya. Kaya nung matempt na itong si Balaam, mga kapatid, nung maitempt na itong si Balaam, hinarangan na siya ng Diyos ng anghel. Nakita ninyo? Kaya mas mahirap pumunta sa impyerno kesa sa langit. Mas madaling pumunta sa presensya ng Panginoon kaysa yung lumayo ka sa kalooban ng Diyos. Kapag lumalayo ka sa kalooban ng Diyos, nandiyan dyan yung anghel. Hinaharangan niya yung daan. Biro mo yung asno na sinasakyan ni Balaam. Yun, I believe it's in Numbers chapter 22 kung din nagkakamali. So ito'y, sa bagay, hinarangan na siya ng anghel, tapos yung asno, nakita yung anghel. Nakita rin yan ni Balaam. Huwag ka na tumuloy. Yung asno, ayaw nang tumuloy. Pero dahil masyado nang na-convict itong si Balaam, and he really wanted something. Na yung desire niya, yung bagay na gusto niya, later on, it has become an obsession. Na kahit sinong humarang, wala nang magagawa. Maski na yung sinasakyan niya, sabi niya, asno, ang tagal-tagal ko nang naglilingkod sa inyo, biro mo asno, natutong magsalita. Para lang harangan siya, Panginoon, ang tagal ko na naglilingkod sa inyo. May asno ba nagsasalita? Natutong magsalita. Para harangan lang si Balaam, mga kapatid. Pero ang ginawa ni Balaam, sinaktan niya pa yung asno. Amen? At yung asno nito, ito ang pinakamalapit sa kanya Ito yung totoong nagmamalasakit sa kanya. Amen? At yung asno na ito ay tagapaglingkod niya. And in front of that ass, mga kapatid, is the angel of the Lord. Ayaw pumayag. Ito yung talagang nagmamalasakit sa kanya. Amen? At ayaw niyang ituloy. Because this ass has been his servant all along. Pero sinaktan niya pa yung asno. Amen. At times, babalik tayo sa kwento ni Rebecca. Si Rebecca ay pinainom niya yung kamelyo. At yung kamelyo yung pinaglingkuran niya, ito rin ang sinakyan niya papunta kay Isaac. And that beast is power. Now listen, that beast is power.
At dito tayo sumasakay, dito tayo nangangailangan ng kapangyarihan. Ito yung ating way. Because the beast represents power in the scripture. Kahit na asno ito, mga kapatid. Now look, sinaktan niya yung asno. And what that ass represents, yung servant niya. His closest friend. Di ba yung camel ay, what's the beast? It also represents the Holy Spirit. Kaya sabi ng Scripture, grieve not the Holy Spirit whereby ye are sealed. At times, the Holy Spirit is stopping us, preventing us from going away the will of the Lord. Pero sa halip na sumunod tayo, sa halip na makinig tayo, we try to break the Holy Spirit. We try to hurt the Holy Spirit in our lives. At ito yung nangyari kay Balaam. Pinagpalit niya ang kalooban ng Diyos doon sa mga pakinabang. Ang sabi niyan, now ran greedily after the error of Balaam for reward. Amen. Ano sabi ng mensahe? Ang totoong reward pagkatapos ng takbuhin natin dito sa ibabaw ng lupa. Amen. Kaya itong spirit na ito ni Balaam, nagpatuloy ito hanggang sa church ages. Sabi sa Revelation chapter 2, and to the angel of the church in Pergamos, write these things, said he which had the sharp sword with two edges. I know thy works, and where thou dwellest, even where Satan's seat is. Di ba parehong-pareho? Kung saan ka nandoon, andun din ang luklukan ni Satanas. Spots in your feasts of charity. Sabi niya, kung nasaan naroon, yung Satanas, o kung saan ka nandoon din ang luklukan ni Satanas. And thou holdest fast my name and hast not denied my faith, even those days wherein Antipas was my faithful martyr, who was slain among you where Satan dwelleth. 14, but I have few things against thee, because thou hast dared them that hold the doctrine of Balaam, who taught Balak to cast a stumbling block before the children of Israel, to eat things sacrificed unto idols, and to commit fornication. Look, amen, nasa Old Testament yan, pero ito ay lumundag hanggang sa Book of Revelation. Pagpapakita lang ng espiritong yan nananatili. Sabi ng prophet, nawawala yung tao, pero yung espiritu nananatili. At sa espiritu na ni Balaam ay nanatili. And if the ministry will not be sensitive, will not be careful, at lagi ang sentro ng paglilingkod ay gantimpala sa halip ng mga kaluluwa, then nababaling sa iba ang kanilang focus, mga kapatid. Amen. And tulungan tayo ng ating Panginoon. Kaya nga, ito'y sinasabi natin, ang ministry, ang fivefold ministry, ay nangangailangan ng matinding panalangin. Amen. Dahil, especially when a person, especially yung mga lingkod na totoo ng Diyos, sila ang puntirya, mga kapatid, ng demonyo. Na mabago yung kanilang mga focus, na sa halip na yung kaluluwa na, mga kapatid, ang pinag-uukulan na ng pansin ay yung proteksyon ng kanilang ministry, proteksyon ng kanilang pangalan, proteksyon ng kanilang simbahan. But let me tell you, amen, I need your help so that we will keep on focusing on souls that are needy sa panahon na ito, mga kapatid. Amen. And not only me, but all the rest of the ministers na maalala ninyo, isama ninyo palagi sa panalangin. Dahil ang ministry, ang puntirya ng kaaway, amen, at yung madivert lang yung focus ng tao, na sa halip na yung kaluluwa na, ang intensyon ay nagiging iba na, yung gantimpala na, yung promotion na, at lahat na. Amen. Come to think of that. The ministry, amen, is being challenged nowadays because of those things. Amen. Kaya kailangan ng
Panalangin. Ang church ay kailangan ng panalangin sa mga bagay na ito, mga kapatid. Amen. Ito isang bagay. Now, let's say, but I have few things against thee, because thou hast there them that hold the doctrine of Balaam, who taught Balak to cast a stumbling block before the children of Israel, to eat things sacrificed unto idols, and to commit fornication. Amen. Spiritual fornication, so to speak. Spots in your feasts. Amen. Kaya ang daming mga nakakalungkot minsan, no? Doon sa farm may mga kiti doon no? Dati kinukwento ko lang pero nakita ko minsan kasi ang dami-dami ng mga kiti doon. Meron dong inahin 13 yung kanyang inakay. Natawa ni Sister Isabel kasi pinipicturean ko kasi gandang-ganda ako doon sa picture. Yung nanay nakatayo, tapos yung mga kiti nandoon sa ilalim ng kanyang wings. Kaya nalibang akong kakapicture. Mamaya, may lumapit na isa uling manok. Siguro akala pipinsalain yung kanyang, ang tawag dito, kiti o agawan ng pagkain, hinampas. Nasa ilalim niya, gumulong yung isang kiti. Ang tinamaan, yung kiti niya, mga 2 o 3 yung napunta doon sa gilid. No? Na ito yung nakita ko, mga kapatid. Kaya minsan sa ministry, ang hirap Di ba? Kasi minsan gusto mong protektahan yung minsan alam nyo, in my short time in ministry, I found out na kapag ikaw tinawag ka ng Panginoon, God is obligated. Sabi ng prophet yan, He's obligated to provide for you, to give all your needs, and not only that, to protect your ministry. Amen. Ang nakita natin doon, mga kapatid, at times, kakaprotekta ng ministro sa ministry niya. Ang tinatamaan yung mga kiti. Example ko lang yung mga manok pero hindi mga manok ang mga ministro. Tinitingnan ko lang yung mga sabihin, kakaprotekta minsan, di ba? Dinidepensahan mo. Gusto mo hampasin yung ang tinatamaan yung mga, di ba? O kaya nga, at times we don't want to do things na para sa ating Panginoon. Dahil ang Diyos ang may obligasyon na protektahan niya ang ministry. Amen. Minsan, magpapaliwanag ka, lalo ka lang nagkakaproblema Di ba? Ito para matigil na rin Kailan ko lang inamin to sa mga anak ko Tsaka minsan sa breakfast table ata kami o sa lunch. Most of you don't know this. Dumating ako sa sitwasyon. First quarter nitong taon. Either last part ng January or early February. Hindi ko alam kung ano nangyari Ako natuto na ako sa ministry, pag may problema, sige, problema. Pag-usapan natin, problema. I can address that. Amen? May kailangan i-approach na tao, I can address that. Tapos, pag na-address ko na yan, para may drawer ako. Sasaksak ko na yun sa drawer. Pag nalagay ko na sa drawer, wala na yun. Pero, hindi ko kayang i-resolve. For the time being, lagay ko yun sa drawer. Andun na yun. Pag kailangan ko i-address, hugutin ko lang siya sa drawer. Sa haba ng panahon, all these things, nilalagay ko yun sa mga isip ko, and I can go on the ministry, I can go on dealing with people. Amen? Nagulat ako, mga kapatid, siguro, dahil siyempre yung isip naman natin, hindi naman, kahit na ninineglect mo, nakarehistro kasi sa isip mo yan Alam niyo, dumating sa akin, mga kapatid, hindi ko na maintindihan.
Minsan nagtatago ako sa kwarto, hindi napapansin ng mga mag-in. Pati asawa ko, pag nasa kwarto yung asawa ko, papasok ako sa CR. Ewan ko ano yung nangyari sa akin. Iyak ako ng iyak. Para magbe-breakdown yung puso ko. Ang bigat-bigat ng dibdib ko. Tapos hindi ko rin alam ipaniwag. And then I'm crying. Parang gusto ko humagulgul. Hanggang ngayon, hindi ko maintindihan kung ano yung nangyari na sa akin. So it spanned for almost a week. Halos 3 araw na siguro sa isang araw, 2 o 3 beses. And then afterwards, after 3 days, siguro 1-2 beses. After that. Hanggang ngayon, hindi ko kaya explain. But, you see, later on, ang dami natin dinil ng mga problema. Problema ng simbahan. Problema ng ibang mga churches. Di ba? At pagkatapos, when we got involved in the problem of some church, hindi lang naman advice lang eh. Pagka tayo na-involve, hindi lang naman tayo nag-a-advise eh. Na-i-involve tayo. Di ba? You see? Later on, I realized, yung mga bagay na yung mga drawers na yun, siguro sabay-sabay na buksan. At hindi kayang ano ng isip ko, ng puso. This is just a confession. Sabi ko nga sa inyo, that's why at times we don't know what's going on in the ministry. Amen. And I was crying at inihingi ko ng paliwanag kay Lord. Bakit ganun? Hindi ko maipaliwanag. Ewan ko, yung mga nasa psychology, baka meron silang idea. I don't know. Amen. But it's really a deep groaning, a deep cry na kung hindi ko iiyak, parang hindi magluluwag yung dibdib ko. And I have no explanation for that hanggang sa ngayon. Amen. Except those things na iniisip ko, yung mga nilalagay ko sa mga drawer, siguro sabay-sabay na nahugot at nabuksan, nagrumble sa isip ko, and I could not handle it. Iniisip ko, gaano karaming pastor ang ganyan. Amen. So, hindi ito para magpakawawa or something, but I'm telling you the reality. Amen? I'm telling you the reality. Dahil wala tayong ibang bagay na iniisip kundi yung kaluluwa, yung kaharian ng Panginoon, yung mensahe ipalaganap natin mga kapatid. And so come to think of that, dahil ang demonyo, amen, kung nasaan ang demonyo mga kapatid, sabi ng prophet, hindi naman niya intensyon na magtayo ng kaharian sa sanlibutan lang. Ang gusto niya talagang kaharian ay sa gitna ng kongregasyon ng Diyos. Amen. I will lift up. I will rise above. Sabi niya ganun. Amen. Where? In the congregation of the living God. Kaya dito sa church ages, makikita natin, yung espiritu ng demonyo ay nasa gitna. Sabi niya, kung saan ka nandoon din ang luklukan ni Satanas. Alright? Ibig sabihin mga kapatid, pwede ba nating sabihin na ang munting iglesyang ito ang pasukin, ang gustong pasukin ng kaaway at magtayo siya ng kanyang kaharian sa ating kalagitnaan. And remember mga kapatid, God or Satan will always try to do it, but God is our refuge. God is our protector. Amen. So nandito mga kapatid, ito ang gusto niya. Ito yung gusto niyang pasukin. At magagawa lang yan mga kapatid, mag-uumpisa lang yan sa isang spot. Alisin ang joy natin sa paglilingkod sa Panginoon. So that's why this iniquity of the Amorites, I've seen a lot of ministers preach about this subject, and they go on prophecy and all these things. You know, we can also think of that, and eventually we will approach that sa manner na yan mga kapatid, dahil umabot na talaga sa kasukdulan ng kasamaan ng mga Amorita. Amen. Sa ating panahon na yun, ang propesiya ay napupulpil sa ating kalagitnaan. But unless, kahit gaano kalalim na propesiya, kapag hindi natin na-i-adapt yan, hindi natin na-apply sa atin personal. Kasi ang ating Panginoon, ang revelation ay personal. Kaya makita natin mga kapatid, now where is the seat of God today? Ang seat ng ating Panginoon ngayon ay nasa sa kalangitan, of course. Amen. Pero ngayon, nasaan ang luklukan ng Diyos? Ang sabi ng propeta, ang luklukan ng Diyos ngayon ay nasa inyong mga puso. Amen.
Ang tanong, saan gustong magtindig ng kaharian din? Saan gustong lumuklok ni Satanas? Sa inyong mga puso. Dahil gusto niyang i-occupy yung throne na yun, mga kapatid. Ayaw niya, amen, na yung kagalakan ng Panginoon, yung presensya ng Diyos ay nananatili sa inyong mga puso. And He wants to sit there. And so, now, yan ay mangyayari lamang, mga kapatid, sa pamamagitan ng paggasik niya ng mga spots. At mabawasan yung kagalakan natin sa paglilingkod sa ating Panginoon. And then the third spots in our feast, ang sabi dito is the gainsaying of Kore. And what's the gainsaying of Kore? Sino ba si Kore sa Bible? Amen? And these are, ito yung spirito, mga kapatid, they go against the leadership. They go against during the time of the prophet of God. Now, in this generation, sino ang, anong nangyari? Mga taong dating nandito sa mensahe, but now they're questioning the message of the hour. People who've been here, mga kapatid, for a long time, and they express themselves, believing the sign at lahat na. At ngayon, they try to go against the message of the hour, dinidispute ang mensahe, dinidiscredit ang propeta. They say things that are so contradict. Amen, in contradiction to the message of the hour. Minsan makikita niyo sa mga Facebook platforms nila, no? Makikita niyo magpo-post siya ng una yung prophecy ng prophet. At yung iba ume-amen pa nagla-like pa kasi quotation Pero pag kinlik mo yung read more, do sa bandang ibaba, kinu-question pala yung prophet. Kaya be careful, ha? Amen? Be careful sa pagkiklik, paglalike. Baka mamaya, hindi nyo alam, nalalike nyo na yung believe the sign. Hindi sila naniniwala sa sign. Amen? So ito isang bagay, mga kapatid, they go against the message of the hour, they contradict. At ito, mga kapatid, nangyari na ang bagay na ito, kaya the iniquity of the Amorites have come into full maturity. Mga taong dating nandito, pinupromote ang ang mensahe before. Pero ngayon, they contradict against. Gainsaying of Kore. Kailangan, sabi ng Scripture, hindi mangyayari, amen, maliban na magkaroon muna ng pagtaliwakas. Amen? Magkakaroon ng apostasy. Magkakaroon ng paglaban ng matindi sa mensaheng ito, mga kapatid. Amen. Tandaan ninyo, yung mga Amorita, amen, ito yung mga humaharang kina Abraham, ito yung mga humaharang sa mga Hudyo para pasukin nila ang lupang pangako. Amen. So, ngayon isang bagay, pero ang mangyayari dito ay sila ay makikisama, makikihalo sila. But eventually, they are spots in the midst, in the feast of our charity. Seeds of discrepancy. Seeds of doubts in the message of the hour. Seeds, mga kapatid, amen, na maring maglagay ng question sa mensaheng ito in this generation. So, what's going on in our generation today, mga kapatid? Sabi sa Matthew chapter 24, very familiar scripture, "For there shall rise false Christs and false prophets, and shall shew great signs and wonders, insomuch that if it were possible, they shall deceive the very elect." Tinatin itong statement na ito sa Ephesian Church Age. Page 77. Pakikita mo, has a strange compound meaning. Has a strange compound meaning. Sa Ephesus 2, First Church Age, gaya ng Genesis. The very name Ephesus has a strange high aspirations of this age that had begun with the fullness of the Spirit. The depth of God, whereby they were aiming at the high calling of God, begin to give way to a less watchful attitude. Alam natin yung Ephesian Church Age, nag-relax yan, di ba? Nasa kanila yung tamang puntirya, they had the greatest opportunity. Pero nag-relax sila. Kaya ayaw natin mag-relax. Kasi makakasingit itong mga ganitong espiritu. A less ardent following of Jesus Christ began to manifest itself as an omen that in the future ages, the physical vehicle called the church would sink to the awfulness of the depth of Satan. Kaya sabi dito, spots lang di ba?
spots in your feast of charity. Anong charity? Love. Sabi ng prophet, ulitin ko lang, ayaw ng demonyo ng sweetness ng munting assembly ay manatili. Yung pag-ibig sa isa't isa, yung malasakit sa isa't isa. Amen? Ayaw niya. Kaya gagawa siya ng paraan. At kung hindi tayo magiging sensitibo, mga kapatid, at tayo, we start to relax, it had become relaxed and was drifting. Already the age was backsliding. It had left its first love. Bakit niya iniwan yung kanyang unang pag-ibig? Amen? Dahil merong mga spiritong nakapasok doon, kailangan nung una, hindi sila makakilos dahil sa lakas ng impluensya ng Espiritu Santo. Pero nandoon na sila. Di ba? Yung deeds of Nicolaitanes na nandoon. Amen. And they were seeds. The tiny seed planted in that Ephesian age would one day grow in the spirit of error until all foul birds of the air would roost in its branches. So inoffensive to human reasoning would that little plant appear to that new Eve, the new church, that again she would be deceived by Satan. The Ephesian age had presented to her the opportunity for God's best. And for a while, she prevailed. And then relaxed. And in that unguarded moment, Satan planted the seed of complete ruination. This is what happened to the church sa kasaysayan. Kaya pagdating na libing, pero salamat, ang Panginoon meron siyang life messenger na nag-restore, mga kapatid, ng lahat ng mga bagay na naiwala. And now, ano yung pang-apat? Babalik tayo dun sabi, ano yung pang-apat? It's the Word. Amen. Kaya ngayon, ito muli ang kinu-question ni Satanas. Yung Word. Yung mensahe, mga kapatid, ito palagi, ito na naman ang kinu-question ni Satanas. Amen. Ang susunod na serye ng ating pag-aaral, mensahe about this, the iniquity of the Amorites is the false union na makikita natin. Amen. But before that, tignan natin, kailangan niya munang maghasik ng spots in the midst of your feast. Kaya ganito lang yan, mga kapatid. When we go to church, when we serve the Lord, when we do things, when we do service to the Lord, and we are full of joy. We are full of joy. And then suddenly, amen, merong bagay na nawala sa puso natin. Amen. Merong bagay na, yung bagay na ito is just a little tiny spot at pagkatapos ito ay sumagana. Amen. Nag-grow ito, mga kapatid. And in the church, amen, unti-unting nag-grow. Yung spirit ng Nicolaitanism, nag-grow ito sa church. Hanggang tumuloy, amen, si Balaam nabanggit na dun sa third church age. Sa pang-apat na church age, nabanggit na si Jezebel. Nag-umpisa lang to sa spot. And in closing this morning, I don't want to make it hard to each and every one of you. Amen. In closing this morning, we remember the preaching on David when he relaxed. Di ba? Spot lang yung dumating sa kanya. Bagay lang na natanaw niya dun sa labas. It's just a tiny spot. Sa kaharian ni David, ay napakaraming mga kababaihan. But with that little, tiny spot, na pagtingin niya, mga kapatid, temptation came, sin came, hanggang ito'y ma-realize, mga kapatid, at unti-unti, doon pa lang sa puntong yun, nung matyagan lang niya, amen, si Bathsheba, na nandoon at natanaw ito ni David, mga kapatid. He was already a backslider.
Dahil kaya nung gabi yun, di na siya nakatulog at marami siyang naiisip at kinaumagahan ay pinahanap niya ang babaeng ito, inalam niya kung anong background at nung nalaman niya na, mga kapatid, na ito'y asawa ng isa sa kanyang mga tapat na kawal, hindi pa rin napigilan si David, kagaya ni Balaam. Nagtuloy-tuloy, mga kapatid. But David was a man after God's own heart. Kaya nagsugo ang Panginoon ng isang propeta. Nathan was there. At sinaway niya itong si David at in-expose niya, mga kapatid. And the good thing in David, he knew how to humble himself. At nung magpakumbaba siya, anong nangyari? Unti-unti, nabalik siya sa kalooban ng Panginoon. At yung bagay na na-delay, na na-accomplish, mga kapatid, bumalik siya at pumunta siya doon sa dapat niyang kalagyan. Nagpunta siya doon sa digmaan. At anong nangyari, mga kapatid? Yung matagal na panahon na hindi makubkub ng kanyang mga tauhan. Di ba? Nung nandoon na si David, sa maikling panahon, nakubkub nila yung kaharian. Bakit? Dapat si David talaga ay nandoon sa lugar na yon because it was the time, it was a battle where the kings go forth and fight. Amen. So listen, in this generation, we have to be careful about these three things. Amen. Because these are spots in our feast. Dapat, ang sabi ng prophet, kung merong pinakamasayang tao dito sa ibabaw ng lupa, dapat yung bride yun. Diba? Kaya kapag merong kalungkutan sa puso natin, hanapin natin kaagad yung kalooban ng Diyos. Simple lang. Amen. At ito'y isang bagay na ito, amen, yung kagalakan natin, yung joy natin. Di ba? Hanapin natin palagi. Pandemya, matatapos na to. Pero yung fear nito, mananatili pa rin. Bago mabura yan sa isip ng tao, it will take years. And the virus will stay here for life. Mananatili na yan. Yung COVID-19, mananatili na yan. Virus na yan eh. Madadagdagan pa yan. Pero wag tayong matakot. Dahil nasa panig natin ang ating Panginoon. Kaya ngayon, nasaan? Yung feast? Nasaan yung luklukan ng ating joy? Nasa inyong mga puso. Amen? Grieve not the Holy Spirit, whereby ye are sealed until the day of your redemption. Hallelujah. So, let us rebuke all these kinds of spirit. The way of Cain, yung pagiging rebelde sa kalooban ng Diyos. Hanapin natin kung ano ang nais ng Panginoon na ialay para sa Kanya. Hindi yung basta sincero lang tayo, kundi ano yung nais ng Panginoon para sa Kanya. Huwag mong hanapin yung gusto mo, ang hanapin natin ay yung gusto ng Panginoon. Not my will, Father, but your will be done. Not my joy, Father, but your joy be accomplished. Amen. At pag ang Panginoon nagagalak, lalo tayong magagalak. Di ba? Kapag tayo nakakapagbigay ng kagalakan, mga kapatid, there is more joy in serving other people. Kaya, mga kapatid, sa umagang ito, may God's principle remain in our hearts. Pakiramdaman natin mga puso natin ngayong umaga. Amen. Is there any spot in there na nakakaapekto sa impluwensya ng salita sa atin? Meron bang spot sa puso natin? Amen. Na nag-alis ng ating tunay na kagalakan? Meron bang spot dyan sa ating mga puso? Amen. Tandaan niyo, ang amorita, last time ay pinag-usapan natin, ay yung karnalidad.
Kaya sa bawat revival, makikita natin, naglalaban yung carnality at saka spirituality. Di ba? Yung original seed at saka yung original sin. Magkasama sa isang womb. Amen. At nagpatuloy yan, mga kapatid. Laging dalawa, laging magkasama. Ganyan din yan. Kadito sa puso natin. Amen. Sabi ni Brother Branham, para ako may alagang dalawang aso, isa puti, isa itim. Kaya kung sino yung pinapakain ko madalas, yun yung malakas. Amen? Punuin natin ang puso natin ng kagalakan. Amen? And as a continuation of my, ano ba yun? Testimony ba yun? O kwento yung nangyari sa akin. But during the time, amen? Ang Panginoon gumawa siya ng hakbang. Kaya nga sabi ko, during those times, mga last part ng January, I believe, ang nangyari, dumating naman tong property na ito. Amen? Kaya ito, tinuturing ko ito, na consolation ito ng Panginoon. Kasi nabago yung, God has diverted my mind na sa bagay na ito at hindi rin ito para sa akin kundi bigyang kagalakan yung ating mga kapatiran. Kaya yun ay nakikita natin, mga kapatid, sa tayong lahat ay tumayo sa umagang ito. Gusto ko lang sabihin sa inyo, amen, ng ating Panginoon, hindi siya kailanman nagkukulang. Hallelujah. And you see sa pangyayari na yun, in my personal experience, I saw the beauty of serving the Lord. I experienced the love of God. Amen. At isang bagay lang ang nasabi ko sa Panginoon when that happened. Sabi ko, Panginoon, hindi ko alam kung ano itong nangyayari nito, but Lord, what do you want me to do to please you more? Amen. Just a simple statement. Ano pa ang pwede kong gawin? Panginoon, hindi ko maintindihan to, pero ano pa ang gusto mong gawin ko na lalo pang magbibigay ng kaluguran sa iyo, Panginoon? And that really changed the situation. Unti-unti nag-die down yung matinding pressure na naramdaman ko, unti-unti nag-loose. Kaya pala ang prophet, nag-preach siya, letting off the pressure. There's so much pressure. Na minsan, ninineglect ko lang. Kaya yung asawa ko minsan, sabi niya, alam niya yung ibang mga pangyayari at lahat na, amen, yung iba, duda lang niya, hindi ko rin kinukwento sa kanya iba. But you see, sabi niya, ba't ang sarap pa rin ng tulog ko? Amen? But I learned that when you depend on the Lord at pinagkatiwala mo sa Kanya, pero siya rin ang makakapagsabi sa inyo, minsan, gabing-gabi na, umaga na ako nakakatulog, pagkatapos, ang aga ko rin nagigising. Ang totoo niya, hindi ako talaga nakakatulog. Amen? Pero wag na kayong mag-alala. Tinapos na ng Panginoon yun. Ang Diyos ay mabuti. Amen? And it only took one statement that I'm testifying to you. Panginoon, amen, ano man itong bagay na nangyayari, ano pa ba yung gusto mong gawin ko na magbibigay ng higit na kaluguran sa iyo, Panginoon? At naramdaman ko that something has taken over, mga kapatid, na yung pala, kapag ang isang punto, mga kapatid, meron tayong gustong gawin para sa ating Panginoon, that we want Him to be pleased. That will change the situation. Hallelujah. Indeed, the Holy Spirit is a game changer. Diba? Kaya ngayon, yung mga spots na yun, burahin na natin. Pagkatiwala natin lahat sa ating Panginoon, sabihin natin, Lord, ano pa bang gusto mong gawin ko that will please you more? Wala na tayong oras, mga kapatid. Amen. The very principle, amen, that the iniquity of the Amorites has been full already. I'm telling you the situation, ang kasamaan ng mga Amorita ay umabot na sa kasukdulan.
But I'm not preaching on the iniquity of the Amorites, but I'm preaching what should we do and what should be the status of our faith. Kasi kahit na anong prophecy ang mangyari, di ba, people rejoice over the prophecy and that's good. Pero yung buhay nila ay hindi naman nailalapat. Anong silbi ng prophecy na napulpil? Ang puso naman natin, ang buhay natin hindi handa. So ito yung ina-address ng inyong lingkod, mga kapatid, na maitama ang ating mga puso, maitama ang ating mga buhay, amen, maitama ang ating estado ng ating pananampalataya, and that is only to please the Lord this morning. Umabot na sa kasukdulan ang lahat ng mga bagay. We have come, but this coming, I'm not sure, but next time we meet, we're going to approach, mga kapatid, the false union, amen, that is attacking the bride in this generation. Amen. Everything is against the message of the hour in this generation. People may not be noticing it, but something is going on in our generation. Itong lahat ng ito na nangyayari sa ating paligid is only a platform of what will come to pass in the near future. Kaya ihanda natin ang ating mga puso, yung ating pananampalataya. Oh Lord Jesus, we thank you. Bago kami umawit, Panginoon, hallelujah, Ikaw ay aming sambahin. Nais naming humiling ng dalisay na puso sa iyo, Ama. Sapagkat ito ang luklukan na nais okupahin ng kaaway. Nakikipag-gitgitan siya, Panginoon, and is trying to do. Gusto niyang ma-out of focus kami sa aming passion, sa aming desire na ma-please ka at mahanap ang huling kaluluwang binhi na yun. Oh Lord, may these spirits, Lord God, you made mention through your servant Jude, amen, the way of Cain, the greediness of Balaam, the gainsaying of Kore. These are Old Testament characters, Lord. Pero ang kanilang mga spirito ay naglipa na sa maraming mga lugar, sa maraming mga simbahan, sa maraming mga tahanan, Panginoon. And so God, this morning, would you, by the power of your Holy Spirit, hallelujah, burn those spots in our hearts, Lord. At wala nang anumang batik, Panginoon, ng anumang pag-aalinlangan. Walang anumang batik, Lord God, ng pagiging pagsalangsang sa iyong kalooban. Oh, we commit ourselves, Lord. We submit our lives into your mighty hand. Lord, sanctify our hearts this morning. Cleanse it, Father. Oh, Jesus. Pure heart. Hallelujah, Lord Jesus. Yes, that's what I long for. Heart that follows heart after thee. Pure heart, that's what I long for. Heart that follows heart after thee. Yes, my God. A heart that hides your word, so that sin will not come in. Unbelief, any form of doubt that's undivided. Go on, rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. Sweet aroma of worship that rises to your throne. Pusong dalisay, hallelujah. Amen. Ang aming nais
sa'yo walang alinlangan. Isang puso tumitibok na ika'y parangalan. Ang lubos pagpuri sa'yo lamang, Jesus. Awit ko'y papuri sa'yo lamang, Jesus. Amen. Amen. Lord God, spots in our midst, in the midst of our feast, Lord. Lord, alam namin, as we are feasting on your word, as we are feasting on the message of the hour, ang kaaway ay magpupumilit na maghasik upang magkaroon, Panginoon, ng batik sa aming mga kagalakan. Magkaroon, Panginoon, alam niya na hindi niya, Lord, mapipighati ang iyong kalooban, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Alam niya na meron na siyang limitasyon, God. Pero gagawa niya just to even delay your work ay malaking bagay na para sa Kanya. Pero Panginoon, at times you have to allow things that we're not expecting para lalo kang maluwalhati, Panginoon. Lord God, in this generation that we're living in, napakabuti mo, Panginoon. The Lord God, sa gitna ng napakatinding pandemya na ito, sa napakatinding epekto, Lord God, ng global pandemic na ito, Lord Jesus, narito kami, patuloy pa rin kaming nagre-rejoice. Dahil merong mensahe, Panginoon, na nagbibigay ng kagalakan sa amin. Merong bumubura ng mga maling hinagap sa aming mga isipan. Merong tumutupok, Panginoon, ng mga spots na yun sa aming mga puso. And Lord God, we claim that that is what you're doing in this little congregation right now. At sa inaabot pa ng tinig na ito, Panginoon, Lord God, kung merong mga bagay na nagbibigay ng kagulumihanan sa kanilang mga puso, sa kanilang mga isipan, burahin mo ito, Panginoon. You just consume it, Lord God. Hallelujah. Wala man sila sa aming kalipunan sa umagang ito. Pero sa pamamagitan ng koneksyon na ito, Ama, abutin mo ang kanilang spiritual na pangangailangan. Lusawin mo, Lord God, anumang batik na inihahasik ng kaaway sa kanilang mga puso. And Lord God, kung sila'y unti-unting nalalayo sa iyo, Panginoon, Lord God, bring them back into the fold, Lord. Hallelujah. Oh God, we thank you for your goodness, for your mercy, your grace. Amen. Salamat sa patuloy na konsolasyon mo para sa amin. Salamat sa tunay na gantimpala ng kapayapaan, ng kapahingahan, Panginoon, sa aming mga puso. Hallelujah. Lord God, we rebuke that spirit in the name of the Lord Jesus Christ that destroys our joy in serving you, that attempts, Lord, to divide your people. Oh Lord God, salamat na pinananatili mo ang pag-ibig, Panginoon. Salamat sa pagpapanatili mo sa munting iglesyang ito, Panginoon. Hallelujah. And Lord God, kami patuloy na magkakapit-kapit hanggang sa iyong pagdating, Panginoon. Lord, dinadalangin namin sa iyo ang iba pang mga gawain, Lord, that are being built up on the same principle, na walang ibang layunin, Panginoon, kung hindi mabigyan ka ng kaluguran. Amen. Lord Jesus, kami ay maliit na kalipunan lamang sa maraming mga nagsusumikap, Lord, na maabot ang iyong sakdal na kalooban. Lord God, ang iba't ibang mga gawain sa iba't ibang dako, Panginoon. May your holy